Katabi, mga kapatid, magandang umaga. Good morning. Kung ano pong gusto niyong bate, sige po, English or Tagalog. Good morning po sa lahat. At nais po natin i-welcome ang ating bago. Nawa magpatuloy po siya. Siya po ay naimbitihan ni Nanay Emma, kanyang inaanak, si Winnie. Welcome sa SCM. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Welcome sa SCM, Winnie. Nawa ikaw ay magpatuloy sa Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay, bago po tayo tuluyang magpatuloy, baka ho gustong merong magpatotoo, magpasalamat, itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus sa araw na to. Meron ho bang gustong magpasalamat? Ayun, si Nanay Emma. Sige, Nay. Magandang araw po sa inyo lahat. Pinapasalamatan ko ang Panginoon sa mga prayers nyo. Sa check-up po ng kapatid ko, wala naman pong nadamage sa buto niya. Kaya hindi na po siya maboboliskan. Pero, idalangin din po natin kasi lahat daw po ng ino-opera sa breast, kailangan ng chemotherapy. Either tanggalan ka muna bago i-chemo, or i-chemo ko muna bago tanggalan. Kaya sa Diyos ang papuri, alam ko Panginoon na may hangarin ka sa kanyang buhay. Kaya pinapasalamat din po namin ang mga pinansyal, kahit pa paano may tumutulong po sa amin. Maraming salamat po. Amen. Yan po yung talagang sama-samang pananalangin, tumutugon po ang Panginoon. Meron pa? Gusto magpasalamat, itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ipagmalaki po ang ating Diyos. Wala na, hindi sila nakatingin sa akin. Sige, wala na po. Sige, wala na. Gusto ko lang i-share kasi wala siya rito. Nasa Czech Republic po yung isa nating kapatid. Gusto ko lang ibahagi din sa inyo ang isang magandang balita. Kilala niyo po si Connie, di ho ba? Amen. So, yung apo niya po ay nangangailangan ng napakalaking halaga para sa hearing aid. 140,000 po yung halaga ng hearing aid na kinakailangan niya. Ito po ang magandang balita. May sasagot na foundation para sa hearing aid ng kanyang apo. Amen! Praise God! Hallelujah! Talaga po, iba po ang nagagawa ng sama-sama po tayong nananalangin para sa isa't isa. Purihin ang Diyos. Amen. Kaya huwag po tayong magsawa. Huwag nating iisipin na walang nangyayari sa ating mga panalangin. Meron po, huwag po tayo lang magmadali. At huwag lang din nating masyadong utusan ng Diyos. Kasi alam niya kung kailan yan. Amen. Panalangin na po tayo. Salamat Panginoon Jesus sa araw na to. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa lakas. Salamat sa buhay na na-enjoy po namin, Panginoon. Salamat din sa mga magse-celebrate ng kanilang kaarawan this coming week. Si Robert, Panginoon, sa October 25, purihin ang buhay niya, Panginoon. Dalangin po namin, patuloy na pagpalain mo po ang aming kapatid na to, O Diyos, at anuman ang kanyang kahilingan sa kanyang special na araw, ikaw po ang nakakaalam. Kaya ikaw po ang bahala na magkaloob po nito sa kanya. Bless mo po siya sa po ng kanyang sambahayan. Maging ang ako ni Nanay Saleh na nagse-celebrate din ng birthday sa araw na to. At yung may sakit niyang apo, magalingan ang aming pong dalangin, Panginoon. At sa lahat, hindi man po namin maisa-isa. O Diyos, alam mo po na bago kami tumungo rito, meron kaming mga daladalahin. Lahat ng daladalahin namin na yan, ay binibigay po namin sa iyo ang mga kabigatan po niyan. Dahil pangako mo, Panginoon, magaan ang iyong pamato. Kaya salamat po, O Diyos. Naniniwala po kami, Panginoon, na tunay nga tutugunin at tutugunin mo ano man ang dalangin ng puso ng bawat isa sa amin. Kaya purihin ka, dakilain ka. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, kami pong lahat ay magsasabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Sino na po sa inyo yung nanakawan? Nakuhanan, nanakawan, ninakawan. Ayan, si Nanay Peli. Sa iba, wala pang naka-experience ng nanakawan.
Sa amin kami, nung nasa Bagtas kami, ang daming nanakaw na gamit sa amin doon. No? Mahirap po ang manakawan. Amen. No, bakit? Kasi syempre, kukunin yung sa'yo yun eh. Kinukuha sa'yo. Di ba? Mahirap ang manakawan, lalo na kung ang magnanakaw ay hindi mo nakikita. Yung pag nakikita mo yung magnanakaw, pwede ka mag-report sa pulis, o kahit hindi mo nakikita, alam mo na tao yung gumagawa, pwede mong gawin yun. Tama po ba? Pero kung ang magnanakaw po ay hindi natin nakikita, paano kaya yun? Kumikilos ng akala natin ang may gawa ay tao. Meron pong magnanakaw na ganyan, at ito po ay hindi basta magnanakaw. Tingnan po natin ang ating pag-aaralan sa John chapter 10, verse 10. Kakaiba pong magnakaw ito. Itong ating pag-aaralan sa araw na to. John chapter 10, verse 10. Sabi po dito, nakita niyo na po? Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Salamat Panginoon sa iyong salita sa araw na to, Banal na Espiritu. Ikaw po ang siyang magpahayag at mag-reveal, Lord God, ng mensahe mo sa bawat isa, sa aming lahat, in Jesus' name. Amen. Ano po sabi na ating verse ngayon? Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na isang uri ng magnanakaw na hindi po natin nakikita. Amen. Pero tingnan mo ang kaya niyang gawin. Kaya kanyang nakawan, kaya kanyang patayin, kaya kanyang wasakin. Kaya niyang gawin ang lahat ng ito sa tao at ginagawa niya na. Ang hindi siya tumitigil na gawin ang mga bagay na to sa mga tao, lalo na sa mga mananampalatayang katulad po natin. Amen po ba? Maaaring sabihin niyo, wala naman akong mga alahas. Anong nanakawin sa akin? Marami. Marami pong nanakawin ang demonyo sa atin. Naniniwala po ba kayo dyan? No? At ang sa totoo lang, nananakaw niya na. Nakukuha niya na. Nagtatagumpay ang demonyo na manakaw ang mga bagay na dapat yun ay para sa atin. Nakukuha niya na hindi natin namamalayan. Ganon kumilos ang kaaway po natin. Very smooth. Ano yun? Una, talamak na ating pinag-aaralan at palaging pinag-uusapan oras natin, mga kapatid, ang ating time. Hindi mo ba alam, kapatid, na ang oras mo, ang oras ko, ay nilanakaw ng demonyo? Paano mo sasabihin? Paano naman nanakawin ng demonyo yung oras ko? Ang gawain ng demonyo, gagawin kanyang abala. The devil will make you busy. He makes the people busy. Para ano? Para walang oras sa kanyang spiritual life. Walang oras sa spiritual matters. Walang oras sa Diyos. Hindi mo aalintanahin gawin yung sa tingin mo ay, o sa tingin ng mga tao ay wala itong halaga. Ang mahalaga ay yung kanilang oras na magawa ang mga bagay na dapat nilang gawin. Mga kapatid, whether mayaman o hindi ang tao, ninanakawan ng oras ng demonyo. Kahit mayayaman na. Tandaan natin, may sinasabi sa Biblia, ang mayayaman napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Para silang dadaan sa ano raw? Ano ba yun? Butas ng karayom. Yan yung sinasabi sa mga mayayaman na hindi tatalikod at hindi tatanggap at sasambahin ang ating Diyos. Kaya kahit mayayaman po, ay ninanakawan ng oras. Bakit? Siyempre, pag mayaman ka, marami kang negosyo, marami kang pinagkakaabalahan, kailangan i-maintain nila yon, tama? Kailangan asikasuhin nila yon, kailangan harapin nila yon. Kung kailan weekend, katulad ng ganitong araw, linggo, mas maraming tao, mas maraming benta, yun ang
ginagawang susi ng ating kaaway para ang mga tao ay hindi pumunta sa sambahan o hindi pumunta sa kanilang mga simbahan. Bakit? Ninanakaw ang oras ng mga tao. Amen. No? Kaya po, bibihira yung talagang makikita mong mayayaman kapag araw ng linggo ay nasa simbahan. Hindi ko sinasabing lahat ng mayaman ay ganito. Hindi po sila lahat, pero meron. Sa mahirap naman, paano? Yung mahirap, ginanakawan din niya ng oras. Or kahit hindi mahirap, sabihin mo ng average. Tama lang ang pamumuhay. Nanakawin pa rin yung oras mo. Alam mo bakit? Para ang oras mo, ituon mo nang ituon doon sa trabaho mo. Uubusin niya yung oras mo sa trabaho mo. Kailangan mo mag-overtime, kailangan mong pumasok ng pumasok, lalo na kung wala ang mga pangangailangan, kulang ang mga pangangailangan, uubusin niya ang oras mo para hindi ka makalapit sa Diyos. Amen. Kaya nga may panalangin sa Proverbs. Nabasa niyo na po ba yun? Ang sabi ng tao na nang nanalangin sa Proverbs, Panginoon, wag mo po akong masyadong pagyamanin o paghirapin. Di ba? It's the other, wag masyadong mayaman kasi baka hindi kita ano ba sabi doon? Sino nakakatanda ng na yun? Verse po na yun. So Proverbs, po siya? Sino nakakatanda po nun? Pwede niyo po akong tulungan? Sabi niya, Panginoon, huwag masyadong pagyamanin o paghirapin. Baka pag mahirap naman ako, baka gawa ako ng masama. Sabi niya, di ba? Which is totoo. Kung naman talagang naghihirap, walang mapuntahan, malapitan, makuhanan, maaari ang tao talaga ay mag-isip na hindi maganda. Hindi ko siya makita. Pero ganun po yung sinasabi doon sa Proverbs. Kung saan man po siya, pero nasa Proverbs po yun. Ang sabi niya doon, Panginoon, wag mo po akong pagyamanin o paghirapin naman. Amen. No? Tayo naman, katulad po natin, sabi nga, nasa general lang po tayo, no? Ay ninanakawan din ng oras para na sa ganon, hindi tayo makapagpatuloy. Hindi natin magawa yung mga bagay na dapat natin gawin bilang isang mga mananampalataya at madalas na ninanakawan niya ng oras talaga ay ang mga Kristiyano. Kawikaan 30 verse 7. Salamat po. 30. Ayan, salamat po, salamat. Kawikaan, Proverbs chapter 30 verse 7. Basahin natin, tingnan nyo. Basahin nyo din, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Anong hinihingi niya? Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi ko, di na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako ay matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Totoo ito. Kasi ang mayayaman, kasi wala nang kailangan ng mayaman di ba? Hindi na yan lalapit. Usually, uulitin ko, hindi lahat. Pero nangyayari po yung ganitong pagkakataon, lalo na sa may kaya, dahil nandiyan na yung kailangan nila. Well, sabihan mo si Yaya, kakain ka? Tawagin mo si Yaya. Mga ganun ba? May kailangan ka, bubunot lang. O, eto card ko. O, di ba? Ibigay sa anak. Eto card ko. Swipe mo. Yung mga ganun, napakadali. So, wala silang kailangan. Parang sa nila, hindi na nila kailangan ng Diyos. Tayo rin mga kapatid, gawin din nating dalangin to. Baka pag yumaman tayo, sabihin natin, Panginoon, di na kita kailangan. Dami ko ng pera. Amen. Gawin din nating panalangin to dahil hindi natin malalaman ang buhay kapag ikaw ay nandoon na sa pedestal. Nandoon ka na sa mataas na kalalagayan ng buhay mo, mataas na kalalagayan ng buhay mo. Baka nga maganap ang bagay na to, nawa nga ay hindi, kaya gawin din natin siyang panalangin.
On the other way around, kung hindi pa naman talaga doon sa high level, doon naman sa kabila, Panginoon, wag mo naman akong paghirapin ng sobra. Kasi baka makaisip ako ng gumawa ng hindi maganda. Malalapastangan nga ng isang tao ang Diyos. Minsan yung iba naman talaga, hindi ko po ginajustify, kailangan uunawain lang din natin. Minsan naman talaga nakakagawa yung mga iba nang hindi nila gusto rin namang gawin dahil sa sobrang kahirapan. Yung iba, hindi yung iba. Iba yung talagang kumukuha sa napipilitan. Pero ganun pa man, kasalanan ay kasalanan. Kaya nga, ang sabi nitong nananalangin na to, huwag mo akong pagyamanin, huwag mo rin naman akong paghirapin. Ganon din ang panalangin natin sa Diyos. Panginoon, huwag mo akong pagyamanin, huwag mo rin naman akong paghirapin ng sobra, nang hindi naman natin malapastangan ang ating Panginoong Diyos. Amen. Dahil kapag ninanakaw ng dyablo, ng demonyo ang oras po natin, marami tayong hindi magagawa para sa Diyos. Pansinin po natin, kapag ang isang tao ay ninanakawan ng oras, marami siyang hindi magagawa para sa Diyos. Amen? Hindi yan makakapanalangin. Bakit? Abala. Hindi siya makakapagbasa ng Biblia. Hindi siya makaka-attend. Bakit? Abala. No? Yung oras niya, parang iisipin niya, kulang pa tong oras ko sa mga dapat kong gawin. Nakakarinig kayo ng ganyan? Paspas ang gawa kasi kulang pa yung oras niya sa mga dapat niyang gawin. Pero mga kapatid, tandaan po natin, may magnanakaw sa buhay ng mga mananampalatayang katulad po natin. Ang sabi po sa Philippians 4 verse 19, pangako ng Diyos, Filipos 4:19. Sabi niya dito, verse 19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi sa NIV, and God will supply all your needs according to His riches and glory. Isusupply naman pala ng Diyos. Ibibigay naman ng Diyos. Alin? Ang lahat ng ating pangangailangan. Bakit? Mayaman po ang Diyos natin. Napakayaman niya. Sabi niya, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ano man meron tayo ngayon? Ano man meron ang mga tao ngayon? Ano man meron? Ang lahat ng mga may kaya ngayon, galing po yan sa Diyos. Biyaya po yan ng Diyos. Amen. No? Kaya sabi dito, buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. So may pangako po ang Diyos sa atin. Bagamat talaga pong nagkukulang tayong lahat. Tama po ba? Lahat tayo nakakaranas ng pagkukulang. Kung yung iba hindi nakakaranas, iba naman yung nagiging problema nila. Pero ang pangako po ng Diyos sa ating lahat, hawakan natin yung pangako ng Diyos na ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan, di ba? Sa pamamagitan nino ni Kristo Jesus. Sapat tama na magtrabaho po tayo dahil ayaw ng Diyos ng tamad. Pero huwag nating ibibigay sa demonyo yung oras na para sa Diyos. Hindi po bawal magtrabaho. Tama lang na naghahanap buhay ang isang mananampalatayang mga katulad po natin. Pero hindi natin dapat ibibigay sa demonyo yung oras na para sa Diyos. Kapag alam natin na ang oras na to ay para sa Diyos, ilaan po natin para sa Diyos. Ang pangangailangan po natin, bahala ang Panginoon. Uulitin natin sa Mateo, yung ibon, hindi naman nagtatanim pero pinapakain niya. Sabi niya doon, di ba? Gaano pa kaya kayo?
na espesyal po ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Dahil nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Gaano tayo ka-espesyal sa ating Panginoon? Nakakatuwa yung nabasa kong post ni RB. Sa dami ng bayarin. Gusto ko na lang maging bata, magbayad ng $10,000 million. Di ba ng mga bata tayo ganyan, no? Pera mo dahon. Yung kung naranasan niyo yung kunwari naglalaro, pera mo dahon. Oh, bayad ko, 1,000 yan ah. Gaganon ka ba, di ba? Parang sana gano'n na lang yung buhay, ano? Dahil talaga naman naranasan po natin yung mga ganyang kakulangan. Pero may pangako po ang Diyos sa atin. Sana gano'n na lang kadali, no? Kumuha ako ng dahon dyan. Oh, bayad ko, $10,000 million. Bayad lahat. Amen? Pero masaya na lang din na gawin yung mga yan dahil parang alalahanin mo na lang din, mangingiti ka na lang din. Maging masaya ka pa rin kahit na marami kang problema. Sabi di ba ng kanta natin, kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Ayan. Parang kumbaga yung problema mo, dadaan mo na lang sa kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, na kakiba doon, gumagawa ka pa rin naman. At the same time, nananampalataya tayo sa Diyos. Doon sa pangako niya, panangalan natin yung pangako niya. Katulad nitong Philippians 4 verse 19, and God will supply all your needs according to His riches and glory. Hindi naman po sinungaling ang Diyos natin. Tayo pa pwede. Tama? Tayo pa mga tao pwede sinungaling. Pero ang Diyos natin, hindi kailanman perfecto nga siya. Banal nga siya. Wala nga siyang kasalanan eh. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos natin. Maaaring sabihin ng iba, susupply pala ng Diyos yung kailangan. Bakit kailangan maranasan ko pa yung mga ganito. Hindi natin alam, pero minsan may kasama diyang test of faith. Amen! Dahil hindi naman na po natin nakikita yung spiritual world. Kung anong kaganapan sa spirit world. Na hindi natin namamalayan, nakikipaglaban ng anghel ng Panginoong Diyos na nakatalaga sa atin doon sa anghel ng mga demonyo. Anghel din po sila. Take note. Yung mga demonyo, yung mga alagad ng demonyo, mga anghel din po yun. Anghel ni Satanas. Bakit? Diba sila yung fallen angels? Amen. Kaya nga, pag binabanggit, anghel ng Diyos, anghel ng demonyo. Dahil totoo namang anghel din talaga yung mga masasama. Galing sila sa langit, binagsak sila sa lupa. Amen. Mga kapatid, huwag po nating hayaan na manakaw ng demonyo yung ating pong oras. Number 1 niyang kinukuha to sa atin. Sa mga mananampalataya, sa mga tao, kahit kanino. Unang-una niya talagang kinukuha to. Abalahin niya ang mga mananampalataya. Kung hindi man sa mga problema, nagiging abala ang mga Kristiyano o ang mga tao sa kasiyahan sa buhay. Sa pleasure. Yung masaya-masaya siya, wala siyang problema, masaya-masaya siya sa ginagawa niya sa buhay niya, nagagawa niya yung gusto niya, wala siyang oras na gawin o sambahin ang Panginoon. Hindi na binibigyan ng oras yung para sa Diyos. Di ba pagka ikaw ay medyo, alam mo yun, yung isip mo, yung focus mo nandun na sa, kung nasaan yung puso mo, di ba? Nandun ka na, na-engross ka na, hindi mo na maiisip yung ibang bagay kundi doon sa ginagawa mo, doon sa pinagpopokusan mo. Hindi mo na mamalayan, tumatakbo na ng tumatakbo yung oras, ang haba na ng oras na nailaan mo doon sa bagay na yon, sa pleasure. Hindi mo na mamalayan, hindi ka na nakapanalangin, hindi ka man lang nakapagpasalamat sa Diyos. Wala ka nang naisip patungkol sa Diyos. Kaya po natin ito inaaral, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Ang demonyo laging nandyan. Ang kaaway laging nandyan. Sinasabi po sa Santiago, he's like a roaring lion. Talagang aaligid-aligid yan. Trabaho niya kasi yan. Amen.
Trabaho niya kasi yan, ang magnakaw, pumatay, at mangwasa. Ngayon, anong trabaho natin? Labanan mo. Labanan mo, kung masyado ka na niyang pinasasaya, inuubos na yung oras mo, ikaw dapat magigising ka. Magigising ka doon sa realidad ng buhay na ikaw ay Kristiyano. Na ikaw ay isang mananampalataya. Na ikaw ay isang anak ng Diyos. Na hindi dapat nauubos ang oras mo sa mga bagay na hindi para sa Diyos, lalo na kung hindi naman trabaho yung ginagawa mo. Yung pleasure nga. Tapos ayaw mo pang maistorbo. Di ba minsan ganyan? Ayaw mo pang maistorbo, akala mo talaga anong ginagawa. Yung pala, ay ayon lamang sa kanyang hilig ng laman, yung pinagkakaabalahan, yung inuubos ang oras, ganun lang pala yung ginagawa. Hindi po masama, uulitin ko, balansyado. Hindi masama na maging masaya. Hindi rin naman masama gawing maglibang-libang paminsan-minsan, pero babalansihin po natin ang ating buhay. Kaya uulitin ko, bilang alam mo na ikaw ay Kristiyano, dapat alam mo kailan ka dapat titigil. Oops, stop na! Nakakarami na ako. Oras na ng prayer ko. Oops, stop na! Devotion ko na. Oh, stop na! Reading time ko na ng Bible. Dapat ganon. Bakit? Kasi nga ninanakaw ng dyablo ang oras natin. Ngayon, ikaw naman, kung panakaw ka ng panakaw, hindi mo namamalayan yung oras mo, paiksi ng paiksi, hanggang sa mawawalan ka na ng oras sa Diyos. Ano na mangyayari po sa atin kung tayo po ay wala ng oras sa Diyos? Amen. Kung tayo po ay hindi na magbibigay, maglalaan ng oras sa ating Diyos. Sabi ng Diyos sa Exodus, 6 na araw sa inyo. Yung 7 araw, ibigay niyo sa akin. Amen. Itong mga to, binabalik-balikan natin dahil hanggang ngayon po ay nagtatagumpay ang demonyo kung paano niya nananakaw ang oras ng bawat isa sa atin. Ang oras ng mga tao, ang oras ng mga mananampalataya. Amen. Pangalawa, ano pang ninanakaw niya? Yung sa isip po natin, our mind. 2 Corinthians 11 verse 3, sabi po rito, 2 Korinto. Sabi ni Pablo, ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Amen. Ano pa ninanakaw ng kaaway? Ano iniisip mo? Yung laman ng isip natin. Amen. Si Eva nalinlang sa pamamagitan ng battle of the brain. Ano ba ginamit ng ahas para malinlang si Eva? Hindi ba inano niya lang? Dinaan niya lang sa magagandang salita? Na-deceive si Eva at doon na nagsimula ang kasalanan. Tama po ba? Dahil sa magandang magsalita yung ahas, yung serpent, nalinlang niya si Eva. Hindi mo ka maniniwala na pag kinain mo to, ikaw ay huwag ka maniniwala sa ganun. O parang ganyan yung version, di ba? Nung nagsasalita yung ahas. Napahinuhod naman ngayon si Eva. So, yung isip po ng tao ay isa sa ninanakaw ng kaaway. Maraming paraan kung paano pumasok ang demonyo sa kaisipan ng mga tao. Kaya nga ang mga Kristiyanong katulad natin, ang panalangin natin, di ba, Lord, renew our mind. Baguhin mo yung isip ko, Panginoon. Bakit? Talaga naman narurumihan ang isip natin Kung ano-ano po yung pumapasok sa isipan natin. Maaaring marinlang din tayo, katulad ni Eva, sa mga iba rin naman, kung aanahin niyo po, yung sinasabi ni Pablo dito. Kasi sabi niya, nakikinig kayo, malugod yung tinatanggap, ang sinamang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus, kaysa ipinangangaral ko, tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuturo ko sa inyo. Marami hong magagandang magsasalita ngayon
Sa panahon po natin ngayon, napakadami na pong pastor, napakadami na pong preacher. Maraming magagandang magsalita. Ang sabi ni Pablo, pinag-iingat niya yung mga taga-Korinto, baka malinlang ang kaisipan ninyo na akala ninyo yung itinuturo, ginamit ang pangalan ng Panginoong Jesus, hindi na pala si Jesus. Ang talagang turo nila, front lang. Amen. May nagba-viral na pastora ngayon, hindi ko alam kung napanood nyo. Pastora, viral po siya. Bakit? Sabi niya doon sa turo niya, napanood ko eh. Dahil tayo daw po ay mga royal blood. Huwag kang papatol doon sa mga nagkakakariton. Yung parang, sabi niya, ikaw nag-aral ka, papatol ka ba doon sa ano? Yung ganyan ba? Yan. Kalat na kalat po sa internet yon. Marami pa siyang katuruan na nakita ko doon. Bukod doon sa maling interpretasyon ng pagiging royal blood natin, ay yung pagkakaroon ng hyper-faith. Na pag ikaw ay born again na, parang ano ba yun? Nakalimutan ko yung sinabi niya eh. Parang okay na lahat. Parang ganun po pero babalikan ko yun. I-share ko sa GC natin. No? Ang pagiging royal blood, hindi ganun. Oo, sabi sa Pedro, 2 Pedro, di ba? Peculiar people po talaga tayo. Totoo yan. Special tayo sa harapan ng Diyos. Ang ama natin talaga royal blood, Harry Shane. Kaya anak niya, mga anak niya, meron ding royal blood. Amen. Totoo yun. Pero hindi sinasabi na manliit at manghamak tayo ng kapwa na huwag mong papatulan kapag ka ganito, huwag ka magkakagusto sa ganito. Nang na po yun, nang liliit ng kapwa. Hindi natin alam yung mga nagkakarito na yan, mas may pera pa sa atin. May pera sa basura. Baka akala natin tayo magandang bihis. Siya may 1,000, ako 100 lang. Diba? Hindi mo pwedeng anuhin sa tao yung porque ganun lang yung kanyang hanap buhay ay sasabi mo hindi royal blood yun. Paano kung kumilala yun sa Diyos? O di, ano na ang katuruan mo ngayon? Diba? Kaya sabi ni Pablo dito, mag-iingat kayo. Baka sa dami ng magagandang magturo ngayon, ang galing niya po kung papakinggan nyo. Sa gandang manalita, sa gandang gumamit ng mga salita, maaaring talaga merong mga makukuha, may mga madideceive na katulad ni Eva. Kaya mag-iingat po tayo. Although, I am allowing you to watch any preacher, di ba? Sinasabi ko naman sa inyo, malaya kayong panoorin kung sino gusto nyong panoorin na preacher, na pastor. But make it a point na yung tinuturo niya ay ayon sa Biblia. Dapat alam mong kilatisin, alam mong kilalanin ang katotohanan sa hindi katotohanan. Natitiyakin natin lahat na hindi po tayo madideceive nang sa galing lang manalita. Kasi nagpo-quote din sila ng verse, ng mga Bible verse. Amen. Kaya mag-iingat po tayo. Hindi lahat ng magaling magsalita ay sa Diyos. Merong mga nakakaantong magsalita. Yun ang tama ang sinasabi. Si Charles Spurgeon, wala na ho siya, patay na ho siya. Pero pwede niyong pakinggan yung mga preaching niya. Meron na rin sa mga internet. Kapag pinakinggan niya si Charles Spurgeon, aantukin ka. Pero tingnan mo yung mga sinasabi niya. Mabuborn again at mabuborn again ka talaga. Yun yung mga dapat pinakikinggan natin. Si Paul Washer, kung nakikita niyo siya sa internet, si Paul Washer talagang ang ano niya sa kasalanan ay matindi. Ma-open dan ma-open ka, pwede kang ma-open. Pero yun ang katotohanan, yun ang sinasabi niya. Kasi yung iba, nagsusugarcoat na. Ano yung nagsusugarcoat? Para makuha kita
Nagandahan ko yung pananalita. Ganun po yung mga nagsusugarcoat na iba. Na iba hindi ko ulit sinasabing lahat. Mga kapatid, sabi sa Bible, even the elect will be deceived. Huwag tayo masyadong pakasigurado sa ating mga sarili. Ay, hindi ako madideceive. Huwag masyadong makampante na hindi ka madideceive. Mga elect nga nadideceive eh. Sino na ba yung mga elect? Hindi na po basta-basta yung pag sinabi sa Bible, even the elect will be deceived. Tayo, mga pangkaraniwan lamang po tayo, tama? Maaari pa talaga makapasok ang deceiver dahil trabaho niya yan. Nakawin niya yung katotohanan nasa kaisipan mo, naitanim sa isip mo, nanakawin at nanakawin yan ng demonyo. Amen. Kaya kailangan punuin natin ang punuin ang ating mga sarili ng salita ng Diyos. Kaya kahit naman nandyan ang magnanakaw, wala siyang makukuha. Hindi siya magtatagumpay. Bakit? Alam mo ang katotohanan. Alam mo ang sinasabi ng Bible. Kilala mo si Jesus. Alam mo ang kalalagayan mo sa harapan ng ating Diyos. Kahit na may magnanakaw, hindi ka niya mananakawan. Amen. Paano pa kinukuha o ninanakaw ng demonyo ang ating mga kaisipan? Ang hirap ng buhay. Totoo hindi? Totoo. Yun yung realidad. Mahirap ang buhay. Kaya isisiksik sa isip mo, ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay. Pagkasweldo mo, lumipad lang. Kaya magbayad na lang tayo ng $10,000 million. Diba totoo? Parang pagkahawak mo ng ano mo, ang tagal mong hinihintay, parang ginanon lang. Bili ka lang ng sabon, kung ano mo. No? Tapos may problema ka na naman. Kasi ubos na. Matagal-tagal na naman yung ihintayin mo. Ang hirap ng buhay. Ang mahal ng mga bilihin. Ang mahal ng bigas. Kung ano na lang ulamin natin, itlog. Noodle. Mahal na nga rin ang itlog. Liit-liit, 10 piso. Diba? Tataas daw uli ang bigas. Balitang-balita. Tataas daw. Sabi ko, sige, tumaas kayo ng tumaas. Tumaas kayo ng tumaas. Hindi naman ako tumataas. Pero ganun pa man, mga kapatid, mahirap ang buhay. Mahirap maghanap ng pinansyal. Mahirap trabahuhin. Tama, lahat yun. Realidad po ng buhay yan. Pero bilang tayo po ay isang anak ng Diyos, huwag nating hayaan na nakawin ng demonyo yung kaisipan natin, anak, nandito pa ako. May Diyos ka pa. Narinito ako, anak. Ang sabi ng Bible, set your mind on things above. Colossians 3. Tingnan natin. Diba inuutos niya yun? Ang focus ng isip mo, yung mga bagay na makalangit. Dahil yung mga bagay na makalupa, sabi nga, hindi naman madadala yan. Saan man tayo pupunta? Colossians 3. Umpisahan po natin sa verse 1. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, inulit-ulit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago kanino? Sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Amen! Napakaganda ng sinasabi ng Kolosas. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin. Napakaganda
dito. Kaya ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit. Amen. Inulit pa. Isaisip ninyo yung mga bagay na panlangit. Yun yung mga pagkabalahan ng kaisipan po natin. Oo, mahirap ang buhay. Di ba? Pero may Diyos po tayo. Nandiyan ang Panginoong Jesus. At totoo pong ang Diyos ay laging nasa oras kapag tayo'y tumawag. Hindi po siya nahuhuli kailanman. Ang iipunin nga daw natin, di ba, yung mga kayamanan para sa langit. Nasusulat din yun sa Mateo, hindi lang dito sa Colosas. Ilang beses binilin sa atin. Ang ipunin natin mga kayamanan ay yung kayamanan patungkol sa langit. Isaisip natin yung mga bagay na panlangit. Lahat yun. Panginoon, gusto ko talaga pagdating mo, makasama ako sa iyo. Amen. Hindi yung na-occupy masyado yung kaisipan natin ng mga ni Judith. Na. Si Judith po, sumusobra na yun. Sumusobra na yan si Judith. Tatarantahin niya talaga yung tao. Amen? Yan naman po talaga number 1 na problema ng mga tao ngayon. Pera. Yun yung realidad. Amen. Kahit po mananampalataya. Kaya nga nananakaw yung oras natin eh. Kaya nga nananakaw din yung kaisipan natin. Bakit? Kasi kailangan natin magtrabaho. Kailangan mong gumawa ng paraan para masuplayan doon yung sa kailangan natin dito sa mundo na to. Hindi po masama yun, pero uulitin natin, huwag lang mapopokus talaga yung kaisipan natin ng puro sa mga bagay lamang na dito sa mundo na to. Na nakuha na ng demonyo yung kaisipan mo, na mahirap ang buhay, na wala ng pag-asa ang bansang Pilipinas, na wala ng pag-asa ang buhay mo, na ganyan ka na lang habang panahon. Huwag kang maniniwala doon. May Diyos po tayo. Amen. Huwag mo sabihin, senior na ako, ano pa bang darating sa akin? Uulitin ko, yung may-ari ng KFC, ay Kentucky, ano ba? O yun, KFC, 88 years old siya. Bago niya nakakuha yung gusto niyang recipe, at doon lang siya talaga naging milyonaryo. Kaya huwag mo sabihin, senior na ako, ano pa ba nga anin ko sa buhay na to? Hayaan mo na, ganito na lang ako. Abay, hindi. Hindi. Marami pa po tayong magagawa. Mag-ipon ka ng mag-ipon. Mag-ipon tayo ng mag-ipon ng mga bagay na panlangit. Habang sumusunod tayo bilang mga anak ng Diyos, nabubuhay tayo sa mundo na to, sumusunod tayo sa Panginoon, at the same time, nag-iipon tayo ng mga bagay para sa kalangitan. Para nang sa ganon, sabi rito, kapag nahayag si Kristo, kasama kayong mahahayag at nakakahati sa kanyang karangalan. Amen. No? Ito po talaga yung final graduation ng lahat ng tao. Kasama po tayo. Paano tayo kapag kaharap na natin ang Diyos? Kung wala tayong mga naipon na mga bagay na panlangit dahil ang isip natin ay masyadong naokupa dito sa mundo na to. Masyadong naniwala dito sa mundo na to. Masyadong naniwala sa takbo ng mundo. Hindi mo ba magkaiba ang prinsipyo ng Diyos sa prinsipyo ng demonyo? Kaya mga kapatid, huwag mo nga hayaan kunin niya yung kaisipan po natin. Amen. Nakunin niya, baguhin, rasunin niya yung kaisipan po natin, whether in teaching or in our faith and in our everyday lives. Huwag nating papayagan na manakaw ng demonyo ang laman ng ating kaisipan, na dapat narito ay ang Panginoong Jesus. Hindi, may Diyos ako. Magtaas naman na magtaas, bababa yan. Ilang beses
beses na ba ho nating napatunayan sa pananalangin natin, sumasagot ang Diyos? Ilang beses na ba? Napakarami ng beses. Ngayon pa ba tayo yung magwe-wait, yung pananampalataya natin? Ngayon pa ba? Tagal-tagal na po nating mga mananampalataya, sa hinaba na ng taon natin bilang mga mananampalataya, sa dinami na ng sinagot ng Diyos na mga panalangin natin, sa dinami na ng mga pinakita ng Diyos na kahimalaan, kadakilaan at kapangyarihan niya. Ngayon pa ba magbabago ang isip mo para sa Diyos? Hindi. Huwag nating pahintulutan ang demonyo na baguhin at manipulahin niya ang ating mga kaisipan. Tandaan natin, makakita lang ng napakaliit na butas ang demonyo, papasok yan. Kaya nakaka-entra yan kasi meron siyang nagkakaroon siya ng pagkakataon kahit na maliit na butas lamang. Amen. Kaya huwag po natin, nakapasok siya, palabasin mo agad. Maaaring nakapasok na siya, palabasin mo agad. Palayasin mo agad. Huwag na po natin i-entertain yung mga bagay na kung saan hindi naman yun magiging panlangit talaga. Pangatlo, na ninanakaw ng demonyo sa mga tao at sa mga mananampalatayang katulad po natin ay ang ating pong mga puso, ang ating heart. Kasama lang sa puso po natin yung mga emotions po natin. Diba? Magkakaugnay ito ha? Yung puso, yung isip, yung puso, yan. Ninanakaw din ng demonyo yan. Kaya nga sabi sa Bible ay deceiving din ang puso ng tao. Bakit? Pilit yan kinukuha ng kaaway. Pilit na ninanakaw ng kaaway yung puso natin para lang sa ganon, hindi itibok niyan si Jesus. Kinukuha niya talaga yung pagmamahal na dapat sa Panginoong Diyos para lang sa ganon, hindi si Lord ang una mong mahalin. Hindi siya yung iibigin natin. Anong gagawin niya? Paano niya ninanakaw yung puso natin? Kasama na yung mga emosyon natin. Anong gagawin niya? Tingnan mo, gagawin ka niyan laging galit. Parang laging may, kumbaga sa babae, parang laging may monthly period. Pag may monthly period kasi, irritable yung mga babae. So gagawin ka niya laging galit, laging naiinis, madaling mapikon, mahina. Amen. Mararamdaman mo yung guilty. Ayan. Madedepress sa takbo ng buhay. Ganoon, ninanakaw ng demonyo ang ating mga puso. Kapag ganoon na po ang nararamdaman ng mga tao, nawawala yung love for the Lord. Bakit? Iniisip mo yung sarili mo, kawawa ka. Kawawa ka kasi ganito ka lang. Yan, ganyan na ninanakaw ng kaaway ang ating pong mga puso. Sabi po sa Psalms 51:10, awit. Hinaawit na po natin to. Sa awit 51 verse 10. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Ganon agad ang panalangin po natin kapag tayo po nakakaramdam na ng mga, iba na yung kinikilos mo Yung karakter mo, parang, kasi yung puso, kung ano yung puso mo, lalabas yun sa karakter mo, di ba? Medyo iba na yung ugali ko ngayon Teka muna. Yan, dapat may realization. Makikinig tayo, maging sensitibo po tayo sa sinasabi ng banal na spirito. Tandaan natin, ang banal na spirito, hindi nagkukulang yan na magpaalala at patuloy na magturo po sa atin. Minsan, hindi lang nangyayari, nakakapanaig siya. Bakit? Hindi natin pinipili yung gusto ng banal na spirito sa ating mga buhay. Kaya nakakapangyayari, nagagalit ka pa rin, naiinis ka pa rin, mahina ka pa rin, ganun ka, yung pakiramdam mo, depressed ka,
Basta, hindi maganda. Hindi magandang patotoo pag nakikita na naging Incredible Hulk ang mga anak ng Diyos. Di po ba? Kahit naman tayo, nahihiya naman talaga tayo kapag yung after mong magalit, magwala, marirealize mo, Diyos ko, ano ba yung nagawa ko? Di ba, no? Nahihiya ka na sa sarili mo. Ano ba yung nagawa mo? Bakit ka nagkaganon? Kaya bago pa mangyari yun, unahan mo na. Kapag piling sasabog ka na, unahan mo na. Doon ka na lang sa banyo. Ikaw na lang mag-isa doon, awayin mo yung tubig. Tapos hanggang sa makapanalangin ka, ma-relax yung kaisipan mo. O sa kwarto, kung saan man. Kasi habang pag ikaw kayo galit, habang may nakikita kang tao, lalo na yung tao na yun, yung kinakagalitan mo, hindi mauubos yung galit mo eh. Tama ba? Bakit? Nakikita mo eh. Nakikita mo siya eh. Eh paano kung araw-araw mong kasama? Asawa mo pala. Ano gagawin? Siya na lang ikulong sa banyo, joke. Hindi. Di ba? Parang ikaw na yung tumulong sa sarili mo para mapaglabanan mo at hindi lubusang makuha ng demonyo yung puso mo na nawawalan ng pagmamahal ng mga oras na yun. Kasi si Kristo nga ay tinampal-tampal, sinipa-sipa, dinura-duraan. Di ba hindi siya nagalit? Sabi ko, Lord, paano mo ba ginagawa yan? Dahil nung nangyari sa'yo yan, ikaw ay tao. Pero bakit hindi siya nagalit? Tandaan natin, nung ginagawa yun kay Jesus Christ, 100% man po siya. Kaya nga makikita mo yung laman niya, sumasama dun sa ano eh. Sa hinahampas sa kanyang ganyan, yung laman niya sumasama. Kaya nga nung tinurukan siya ng kuruan ng tinik dito, dumudugo. Kasi nga tao siya nung panahon na yon, nung ginagawa sa kanya yung bagay na yon. Pero diba, ni Katiting, hindi siya nagalit. Ano pa sinabi niya, Panginoon? Patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang bait-bait ng Diyos. Hindi katulad ko. Amen. Maaaring sabihin ng sa isip nyo, hindi kaya yon kasi si Jesus yon kaya nagawa niya yun. Pwedeng ganyan, yung mga paglalaroin ng kaaway sa isip natin, kahit sa oras ngayon. Sasabihin ng demonyo sa isip mo, si Jesus kasi yon, ikaw hindi ka si Jesus, eh hindi mo yun magagawa. Talaga kayang hindi kakayanin ng tao na hindi magalit sa isang tao na katulad ng ginawa ng ating Panginoong Diyos. No? Kung hindi man kinakaya sa ngayon, hingin natin sa Diyos. Sa tulong ng Diyos, mananagumpay po tayo. Sa ngayon, mahirap pa. Totoo po yan. Sa ngayon, mahirap pang gawin. Pero habang tumatagal po tayo, mananampalataya, natututo po tayo sa Panginoon, binibigay niya po itong mga aral na to, unti-untiin po nating sundin at gawin kung paano yung tinuturo ng Diyos. Hanggang sa dumating tayo sa punto ng buhay natin, na talagang alam mo yun, na kahit ano yung ginagawa po sa atin, ay nakukuha pa rin natin na huwag magkaroon ng masamang kaisipan doon sa mga tao na yun. Amen? No? Mahaba man yung proseso na pagdadaanan po natin, pero magsumikap po tayo. Sa tulong ng Diyos ay mapangyayari po yung mga bagay na yan. Psalms 26 verse 2, sabi po rito, awit 26:2, ako'y iyong siyasatin, subukin mo ako, Yahweh, hatulan mo ang layunit, iniisip ng sarili.
Ito yung sinasabi ko sa atin mga kapatid, palagi po tayong magpasiyasat sa ating Diyos kasi talaga naman po na ang mga puso natin ay palaging narurumihan. Pero tingnan po natin yung merong malinis na puso. Makikita niya ang Diyos sa Beatitudes, Matthew chapter 5 verse 8. Balikan lang po natin. Mateo 5:8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Hindi po ako may sabi. Narito nakasulat sa Biblia. Amen. Kaya mga kapatid, kapag ka po nangyari na nakawin ng demonyo, yung oras mo, yung isip mo, yung puso mo, kadalasan ngayon, pati health ng mga tao, ninanakaw niya na. No? Kapag ito na pangyari, nakukuha ng mga demonyo, ano mangyayari? Patay ang espiritu. Kaya nga sabi, ang trabaho niya pumatay, magnakaw, pumatay, mangwasak. So pag nangyari lahat yun, nanakaw ng kaaway sa'yo, patay na ang espiritu ng tao. Wasak. Wasak na wasak ang kanyang spiritual na buhay. At huwag po nating pahintulutan, o huwag nating hintayin mangyari sa atin ito, na mamatay ang ating espiritu dahil lamang sa nanakaw na ng demonyo itong mga bagay na dapat na nasa atin. Sa atin yan, huwag mong ibibigay sa demonyo. Amen. Sabi nga ng Bible, Ephesians 4:27, do not give the devil a chance. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng demonyo. Ephesians 4 verse 27, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, o sige, nakapasok na, palayasin agad. Paalisin agad. Amen. In conclusion po sa ating pag-aaral, bumalik po tayo sa John chapter 10. Verses 7 to 9. John. Hallelujah. Sabi po rito, kaya muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Mga kapatid, John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Sa Kanya lang tayo papasok. Kaya nga may mga church din na ang pangalan ay The Door, dahil yung dito. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ako ang pintuan. Sino yung mga dumadaan sa pintuan ni Jesus? Yung Kanyang mga tupa. At yung Kanyang mga tupa, kilala yung tinig niya. Iniisa-isa niya. At alam ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastor. Bakit? Anong bigay ni Jesus? Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Sino nagsabi? Si Jesus. Sinong nangako? Siya. Kaya huwag nating hahayaan na lasunin ng kaaway ang ating puso, ang ating oras, ang ating isip, na walang pag-asa ang buhay, na born again ka, walang mangyayari sa'yo. Hindi totoo yan. Amen. Ang sabi ng Panginoon, naparito ako upang ang aking mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Purihin natin ang Panginoon, manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa oras na to. Tunay na, Lord, hindi kami magsisinungaling. Nananakaw talaga ng demonyo yung oras namin, yung isip, yung puso. Pero salamat sa katuruan mo. Salamat, Banal na Espiritu. Hindi ka gumigive up sa amin. Kaya naman, Panginoon, kami rin, huwag kaming bumitiw sa'yo. Huwag kaming bumitaw sa iyo kahit na ano pa yung nararanasan ng bawat isa ngayon. Patuloy kaming mangunyapit sa iyo. Patuloy kaming manampalataya sa iyo. Patuloy kaming lumapit po sa iyo. Patuloy kaming tumawag sa iyo, Panginoon. Patuloy ka naming ibigin at mahalin, O Diyos. At itong mga isip namin na to,
mapuno, mapuspos, Panginoon, ang mga bagay na panlangit dahil yun ang gusto mo. Nawa makasunod kaming lahat. Ano man yung mga alalahanin namin sa mundo na to, minsan pa, binibigay po namin ito sa iyo, God. Yung mga kinabibigatan namin, minsan pa, sa iyo po namin ito binibigay. Ikaw na pong bahala. Ang alam po namin, ang pangako mo, ang buhay na ganap at kasiya-siya sa iyong mga tupa. Aangkinin namin, O Diyos, ang pangako mo dahil alam namin hindi ka nagsisinungaling. Kaya salamat po. Purihin ka, Panginoong Yesus. Amen.